Hi, Beshi. So, gagawan ko lang ng complete na feature review itong Ola L99 na mechanical keyboard. So, this is my first ever mechanical keyboard. Hindi talaga ako fan ng mga ganyan dahil parang sa akin waste of money yung mag-spend ng thousands of pesos no, for a keyboard. Kaya lang, eto, nag-try ako and so far, super happy naman ako. Ito rin ang favorite ko. I only have to actually isa binigay lang din sa akin. No? It's not Ola. But so far, ito talaga yung gamit na gamit sa akin. Ito talaga yung lagi kong ginagamit. So, this is Ola L99. So, QWERTY keyboard siya. Wala siyang numpad na nakafix. But it does have a screen. Meron siyang screen. So, iisa-isahin natin tong features ni Ola L99. First, so this is a tri-mode keyboard. So you can connect it via dongle. So may kasama siyang dongle. You can connect it via Bluetooth. You can connect up to 3 Bluetooth devices, no? But of course, that's simultaneous. Siyempre, you use one device at a time, no? Kung ano man yung connected. So basically, pwede mo siyang i-connect sa iPad, sa cellphone, via Bluetooth. Now, you can also use it via cable, wired. May kasama siya na Type-C to USB na cable. Hindi ko lang alam kung saan ko nailagay. But yes, it comes with a USB cable. Now, nandito yung receiver niya. Ito yung dongle niya nakasama. Hindi ko siya matanggal kasi hindi ko siya ginagamit eh. Hindi ko kasi siya talaga ginagamit. So, ito yung dongle na kasama niyan. Now, and then, meron siyang on and off. And then, this is the Type-C port for charging. And for ano na rin, kapag i-connect mo siya, wired. Now, meron dalawang level ng adjustments yung ano niya, yung pinakapaan niya. So, meron siya niyan, and then meron siya niyan. Yan, pwede siya dito. Bigat eh. Medyo mabigat siya. So, mabigat siya. Ayan siya. So, adjustable yan. And then, of course, hot swappable dito. Actually, napalitan ko na to, yung keycaps niya. Napalitan ko na yung keycaps nito. This is not the original keycap. I customized it. So, bago na rin yan. Bago na yung keycaps ko. Now, for the settings, no, para dito sa screen, yan. Para lang makita ninyo. And then, ito yung screen niya. So, as you can see, meron siyang different connection types. So, yan yung unang-unang setting yan. Now, kasi nung na-receive ko kasi to actually, yung language niya is naka-Chinese. So, dito sa system kasi, dito sa language kasi, meron siyang dalawang language. So, Chinese and English. Well, obviously, hindi naman ako marunong mag-Chinese, no? Although, Chinese ang surname ko, but I don't know how to speak Chinese. So, English yan. Now, sa system kasi, you can connect it with Mac or Windows. In my case, kasi I'm using Mac. So, Mac yung connection ko. Okay? And then sa DPI, pwede mo palitan, i-adjust yung resolution of the screen. So, ayan. Ito, naka-high kasi ako. Try natin ng medium. Ayan. So, parang wala namang change. Ayan. I'm not sure. Parang hindi yata siya sa ano. Parang hindi yata siya dun sa... okay. So, ayun. Nababago nga siya. Nababago nga siya. Hindi lang siya masyadong visible, but yes, it changes. Nababago siya. Anyway, so ayan. Now, yung key debounce time, you can also replace that. So, yung key debounce time is, of course, yung pag-debounce ng keyboard mo, no? Sa akin, naka-high lang siya. Date and time, you can also replace that. You can also change that. Okay, so makikita nyo dito, nandito sa taas yung time, yung system, and then anong connectivity gamit ko. Also, kung Bluetooth 1 ba yan, Bluetooth 2, or ano device. And then also kung naka-ano ba siya, kung may alarm and all. And then yung
I don't know kung ano to eh. Sorry guys, hindi ko alam kung ano yan eh. Itong sa lock, I'm not sure din kung ano yan. But yung battery level, it shows din. Now, sa date and time, yan, you can adjust date and time. And then, you can also set an alarm. Sa akin kasi, hindi naman ako nag-a-alarm. I don't need an alarm, no? Hindi talaga ako nag-a-alarm. Ever since, kahit for example, I need to wake up early in the morning, hindi ako talaga nag-a-alarm. I can set my body na magising siya na ganitong oras. I've been like that ever since. And then, of course, sa sound and haptics, no, meron din siya. Itong sound and haptics na to, this is actually para dito sa keyboard. So, typing. For example, ito. Change ko siya. Ay, sorry. Yung sound and haptics pala is dito. Pag nagpe-press ka ng keyboard. Ayun. Yan. Ayan, sorry guys namali ako doon. Yan. So, ino-off ko lang siya sa akin. Hindi ko naman kasi kailangan siya naka-on. And, yan. It's not that important para sa akin, no? And then, yung alarm sound, yan. Touch sound, yan. Now, i-on mo lang din or i-off mo. Touch sound, yan. Ganyan. Okay? And then, of course, yan, napakita ko na rin kanina. And then, sa about. Ayan yung sa settings mo. Ayan. So, mine is Ola L99 version 1.29. Okay. Now, next is the screen customizations. So, pwede ka actually mag-set ng GIF animation dito or kung gusto mo na-clock yung screen mo. Sa akin kasi clock, hindi naman ako nag-install ng GIF. Hindi ko pa siya na-try kasi yung application for Ola na keyboard is for Windows lang. So, hindi ko pa siya na-try maglagay ng GIF kasi naka-Mac ako. Hindi ko pa ito nagamit sa Windows na laptop ko eh. Also, yung background, you can also customize. May mga default din yan. No? And then, yung screen, you can choose kung ano yung gagamitin mo. Like, for example, para ito yung screensaver mo. Ito yung pinaka-screensaver mo. And then yung brightness, of course, you can also adjust. Ayan. You can adjust that. Ayan. Okay? So, dyan sa screen customization. Pag nakaano yan, lalabas yung clock ko dyan kapag hindi ginagamit. Yun yung pinaka-screensaver niya. Now, sa color kasi, ito, sa color nitong keyboard mo. Papatayin ko lang yung ilaw sandali para makita yun. Wait. Kita ba yung ilaw? Parang hindi pa rin kita. Patayin ko lang. Ayan. So, para mas makita ninyo. Now, eto, dito mo pwedeng palitan yung effect ng color ng backlight mo. So, kagaya niyan, ayan. Naka, siya, RGB siya. Pwede mo rin palitan yung colors niyan dito actually. Ayan o. Yung brightness, tapos yung speed, pwedeng bilisan, pwedeng bagalan. Ayan o. Pag binagalan natin yan. Ayan. So, ayan siya. Pwede mo bilisan, pwede mo bagalan. And then, pwede mo rin palitan yung color. So, sa effect yan. Pero, hindi lahat ng effects kasi changeable yung colors eh. So, kagaya niyan. Kung red lang, kung RGB, kung red, kung orange, yan, kung yellow. Pwede mo rin palitan yung colors niyan. Fully customizable siya. Fully customizable. And then for effect 2, ayan. Pwede mo rin palitan yan. Ang ginagamit ko kasi is ano nga ba yun? 8 yata yung ginagamit ko. Ang gusto ko lang kasi naka-fix lang siya. I know, ano magamit ko? 13 ba yun? O 15? Ayan, hindi ko na matandaan kung ano yung gamit ko. Ayan o, ito naman, effect kada press mo. Ayan. May ganyan siya. And then, ayan. And then, effect 9. Yan, for every letter na ipapress mo, doon lang siya magla-light. Now, for me kasi, sa akin kasi, ang gusto ko kasi naka-fix lang. So, yan lang ang gamit ko.
Yan. 14 lang. And then, naka-white lang ako. Yan lang usually ang gamit ko. Yan. Yan lang ang gamit ko. And then, ang brightness ko, isasagad ko. And I don't need the speed kasi wala namang speed yan. So, yan yung color niya. Okay. And then, for customized animation, ito kasi yung naka-display sa akin kasi ito lang yung sinet ko. Wala akong GIF na inassign dyan. Okay? And then play. Dito kasi, while playing music, you can adjust yung volume. You can also adjust yung next track. Pwede mo siya ilipat next track, previous track, using the keyboard. Cool, diba? Ang ganda nga nito ang galing nga So, madami siyang functions. Now, real-time data, of course, yung status ng PC mo. Okay? Yung status ng keyboard mo, I'm sorry. Yung status ng keyboard mo. And then, photo frame kasi pwede ka rin maglagay dito, pero ito, hindi ko pa ito napalitan. Ayan pa rin siya. So, hindi ko pa yan napapalitan. Hindi ko pa nalagyan ng any image. And then, meron tong mini numpad. So, kung kahit na wala siyang numpad, meron siyang mini numpad, pwede mo siyang gamitin as numpad. Although ako kasi, bumili ako ng separate na numpad ko. Yan, para mas feel ko kasi yung may napipindot-pindot ako na gano'n. Kaya bumili ako ng separate ko na numpad. Okay, and then next is yung calculator. O, diba? Meron ka ng calculator sa tabi mo. So, pwede ka nang mag-calculate dyan. So, yan. Sa akin, ito lang lagi yung naka-on. Lagi lang naka-on sa akin yung calculator para hindi na ako nagka-calculator dun sa And then, pwede mo rin siyang gamitin as touchpad. So, parang gagawin mo siyang mouse, no? Ganon. So, ayan. Yan. Pwede mo siyang gamitin na touchpad. And then, you can adjust the volume dito sa screen. Adjust mo yung volume. Hinaan mo. So, walang problem dyan. So, that's it. Ayan siya. Cool, diba? Ayan. Kung may nakalimutan ako, just, leave a comment. And then, I'll try to get back to you agad. Kung masasagot ko kayo. Yun lang. Thank you, Beshies.